Sa pagbagtas ni Josephine sa lansangan, sumusulpot ang pag-asa ng mas maayos na buhay. 2 beses siyang sinagip mula sa paninirahan sa kalsada. Yung unang rescue niya, sa Luneta daw siya. Dinala siya sa Boys Town. May matatanggap daw kami, negosyo. Ewan ko kung paano nila iaabot yung negosyo na sinasabi nila, nakapirma na kami doon. Ang inaasahang negosyo ni Josephine, hindi dumating. Kaya naging laman ulit siya ng lansangan ng ilang taon. Mahal naman yan, Josephine. At noong Nobyembre 2022, muli siyang na-rescue at saka pinatira sa isang temporary shelter sa Quezon City, kung saan siya ngayon nananatili. Sa kwartong ito na umiikot ang buhay ni Josephine. Kasama niya rito ang ilan pang mga senior citizen na nangangailangan ng pagkalinga. Katapat ang telebisyon. Dito sa kanyang higaan tumatakbo ang oras ni Josephine. Kain ka lang, wala kang gagawin dito, kaya sabi ko kailangan makauwi na. Enero 2023 nang nakausap ng mga social worker si Vilma. Maayos man ang pananatili ni Josephine sa loob ng shelter, polisiya raw nila na kapag may pamilya ang na-rescue ay kailangan itong pauwiin. At kung maaari, hanggang 2 taon lang ang pananatili roon. Si Josephine, higit 3 taon na sa kanilang pasilidad. Kailangan daw i-release si ate. Sabi ko, wala pa po akong paglalagyan sa kanya. Baka pwede po, maghahanap muna ako ng pwedeng hit sa kanya na shelter. May pumunta dito ng taga-DSW. Nakita naman nila, hindi pa ganito trabaho. Nakita naman nila, hindi talaga pwede si ate dito. Dahil magulo ng mga bata, mag-isa magiging komportable. Aminado si Vilma, malaki ang pangangailangan ngayon ng kanyang ate. Ngunit wala raw siyang sapat na kakayahan na maibigay ito sa ngayon. Gusto niya kasi meron siyang sariling lugar. Wala pa akong pera para mapagawan kanyang bahay na o kaya sarili ng kwarto. Ang gusto ko lang talaga mangyari sa kanya, yung meron siyang mapupuntahan at maaalingin maayos siya.